online. Mag-prospect sa offline, mga labit ka lang. Hi miss, anong oras na? Gusto mo ba ng extra income? Kami ganun kami dati, hindi ako nagsusot ng relo. Tatanungin ko lagi, anong oras na? Pag may trabaho, ang tanong ko, pag may uniform, swerte mo naman. Sabi niya, bakit? Buti ka pa may trabaho. Sabi niya, bakit? Eh, syempre, marami kang ipon kasi may work ka na. Ang anong sagot? Wala. Grabe naman, wala nga eh. Wala ba? O gusto mo ng pagkakitaan, may offer ako sa'yo. Marami. Maging creative na lang kayo kung paano. Pag medyo may edad, tita, gusto niyo po ba may maintenance po ba kayo? Sabi niya, bakit? Gusto niyo po ba mas maging mura ang maintenance niyo? Paano? Explain yung food supplement. After explaining food supplement, pwede ko na siyang ma-recruit, pwede ko siyang mabentahan. Ang daming approach, iba-iba. Maging creative kayo. Kahit sino. Kasi ako, ito lang nakita ko. Dati kasi, nag-a-approach din ako. Pag may nakita akong magandang babae, lalapitan ko. Yayayain ko makipag-date. Anong ibabalik sa akin? Wala. Kaya nung nag-networking ako, sabi ko, jackpot. Ang lahat ng nagiging direct ko nun, magaganda. Sabi sa akin ng mga downline ko, Aplen, ba't ang gaganda ng direct mo? Mamimili ka na lang ng direct, pangit pa pipiliin mo. Sabi ko, iba yung nagpipresent ka, maganda yung mukha, lalong nakakagana mag-present. Diba, imagine mo, pag kita sa apply, may prospect, o sige. Diba? Nagyaya ako nung makipag-date sa babae, nung single ako that time, yayain ko date. Pag-date namin, presentan ko talaga yan, re-recruitin ko yan. Hindi man sumali, nag-date naman kami. Hindi ako lugi, di ba? Eh kung sumali, ito jackpot, kasama mo pa araw-araw. Okay. Pwede kayo mag-offline, pwede kayo maging online. Online maging creative na po kayo, pwede kayo TikTok, Reels, Facebook, ang daming iba't ibang klaseng approach na pwede nyo pong gawin. Clear po ba? Maging creative na lang kayo, hindi ko lang ito madidiscuss kasi hahaba po tayo ng sobra dito. May Facebook boosting, pwede po kayo mag-aaral kung paano mag-boosting para prospect ng lumalapit sa inyo, pwede nyo rin po yung gawin. After prospecting, next is presentation. Lahat po ba marunong na mag-present? Yes! Tip ko po sa may mga hub, dapat in a span of 1 month, marunong na mag-prospecting, marunong mag-presentation ang lahat ng hubber nyo. Kung lagpas na yan na 1 month at hindi pa yan marunong mag-present, may kasalanan ng admin dyan. May mali sa ginagawa nyo kasi kasama mo na araw-araw. Hindi po mahirap mag-present. Isa sa left, isa sa right, pairing. Paano naging mahirap yan? Mas mahirap pa nung nag-aaral tayo. Nung nag-aaral tayo, ako hanggang ngayon, dami kong hindi naiintindihan. Hindi ko maintindihan sa English, anong pinagkaiba nito hanggang ngayon. Hindi ko yung magkaintindihan kasi nagkakaintindihan naman tayo dito. Diba? Ang dami kung sabi ko, ang daming sine, tangent, cotangent, minimorize pa natin periodic table. Diba? Ang dami natin pinag-memorize na hindi mo naman pala magagamit. Unless na magiging engineer ka, unless magiging doktor ka. Pero pag ordinary ka lang naman nagtatrabaho hanggang plus minus ka lang, diba? Income minus expenses equals utang. Diba? Hindi ka lang naman umabot. Kaya sabi ko, ang gulo eh. Dito, ang good thing yung pag-aaralin po ninyo, yun at yun lang. Nung nag-network ako 18 years ago, hanggang ngayon ang tanong pare-pareho. Walang nagbago. Anong tanong? Pyramiding yan. Scam yan. Kumikita dyan, nasa taas. Kaya minsan pag inaabot ako ng topak, ano po ang alam nyo na hindi kumikita ang nasa taas? Di ba kahit sasabi niya, pyramid yan, kasi ganito kayo, ikaw to. Ikaw to. Teka, kuha tayo eraser. May eraser dyan, idol. Pagtulong ako. Yun, pa-erase na. Salamat. Kasi ganito yung kasimple. Kaya nga ang git niya mag-erase eh. Okay. Salamat. Ngayon, ano tawag yan? Sabi nila, ganito kukulit ang tao. Pag nagsabi ang networking, pyramiding, isa lang ibig sabihin yan, wala yan alam. Yun ang yung pieces kasi bakit? Sabi ko, paano mo sabing pyramiding kami? Eh, di ba kayo to? Ikaw yan. O di ba, left ka sa left, right, ganyan, may left, may right. Tapos re-recruit ka naman ng ganyan. Oh, di ba? Networking kasi pyramiding yan eh.
pyramid. Sabi ko, kung galit ka lang po sa pyramid, ginawa lang po yan para madaling maintindihan. Mas madaling ma-explain. Kumbaga, habang tinitingnan sa mata, madaling maalala. Kung galit ka sa pyramid, o di ganito tayo, ikaw to. O left, right, o di dyan ka maglagay. O itong left mo, naglagay ng ganyan. O naglagay ng ganyan. O di ba, spaceship na yan. Di ba? Piramidin yan kasi bilog. O di, palitan natin. Ikaw to, triangle. Nag-recruit ka, square. Nag-recruit mo, rectangle. Di ba? Pareho lang naman. Sabi nila, kumikita lang nasa taas. Bakit? Nakakita ka na ba na manager, janitor, mas malaki ang sweldo ng janitor? Magiging chaos po pag ang kumikita ng malaki ang sa baba. Paano uutusan ng nasa taas yung sa baba kung mas malaki ang kinikita ng nasa baba? Sweldo ng janitor, 1 milyon. Sweldo nito, 100,000 manager. Sabi ng manager, janitor, maglinis ka. Sabi ng janitor, ito boss, o 200, ikaw maghugas dyan, ikaw maglinis. Diba? Hindi pwede kahit saan. General, colonel, major, principal, teacher, student. Lahat normal po. Kahit anong gawin mo sa mundong to, kumikita ang nasa taas. Pinanganak ka, sinong kumita? Hospital, nasa taas mo. Nag-aaral ka, sinong kumita? School, nasa taas mo. Nagtrabaho ka, sinong kumita? Boss mo, nasa taas mo. Namatay ka, sinong kumita? Punerarya, nasa taas mo. Kahit anong gawin mo, sumakay ka ng tricycle, sinong kumita? Yung tricycle. Bumili ka ng damit, sinong kumita? Yung gumagawa ng damit. Gusto mong walang kumita sa ginagawa mo, lumipat ka ng ibang planeta, magsulong ka doon. Hindi ko maintindihan, bakit galit na galit ka sa may kumikita? Kahit anong gawin natin dito, may kumikita. At least dito, kumikita ang nasa taas, kumikita ka rin. Di ba dito, ang dami mong maririnig, yumaman. Dating janitor, yumaman. Dating security guard, yumaman. Dating walang trabaho, yumaman. Sa ibang malalaking kumpanya, may narinig ka na ba? Supervisor, yumaman. Janitor, yumaman. Dito sa ating gaano karami ang nagbago ang buhay na halos wala ng pag-asa dati. But because of our company, ang daming natulungan na nagbago ang buhay. Representation, natuto, ASAP. Within na 1 month, dapat marunong na po yan. Sa mga admin, sa mga apply, dapat yun po ang barrier nyo na within 1 month, marunong na po yan. Hindi na, isang araw lang po mag-present, madali po itong matutunan. Di ba? Okay, next. Closing. Closing, pag-follow up. Galingan nyo lang po mag-follow up sa mga prospect ninyo. Yun na po ang kailangan nyo lang matutunan. Pwede na po kayong kumita ng 100,000 a month. Hindi nyo pa kailangan ng leadership. Hindi nyo kailangan mag-handle ng tao. Sa galing nyo pa lang, ganito. Marami pa akong mga handle sa Bicol na mga 1-year-old member. Kumikita na po sila agad ng 100,000 a month. Ito lang po ang marunong sila. Kaya po, ganyan lang po kadali. Sabi ko, pwede naman palang yumaman na ganyan lang kabilis. Ngayon, ano yung buhay na nag-aantay sa inyo next? Okay, Pogi, no? Sino yan? Okay, ngayon. Ito po ang buhay na nag-aantay sa inyo. Sa mga hindi ko nakilala sa akin, I'm tubong Bicol, pinanganak sa Bicol, lumaki sa Bicol, nakagraduate sa Bicol, purely Bicolano po ako. Hindi ko po naisip sa buhay ko na makakapunta ng ibang bansa. Hindi ko po naisip sa sarili ko na makakapunta dito sa Metro Manila. Para sa akin, panaginip lang po to. Kasi ang taga-probinsya po, ang taas po ng tingin sa Metro Manila dati. Ngayon, because of networking, because of the influence, napilitan po akong pumunta ng Manila, umaattend ng seminar na ganito, tuwan-tuwa, nababaliw, na-excite, hanggang nangarap din maging top earner, nangarap magkaroon ng kotse, at ito po lahat ang binigay sa akin. Next. Nagkaroon din po ako ng mga sasakyan. Hindi lang po isa, actually madami po naging sasakyan ko. Imagine mo ha, ang pangarap ko lang po dati, may pambayad lang sa computer shop. Nag-networking ako dati, sabi ko kumita lang 10,000, okay na ako. Hanggang gusto ko na maging top earner at hanggang nagkaroon po ng mga sasakyan. Okay, next. Nakapag-travel din po ako, hindi ko na po actually malaman kung gaano karaming countries na po napuntahan ko. Kaya nga,
Kung meron po dito mag-boyfriend, mag-girlfriend, mas maganda magpayaman muna kayo. Magsawa na kayo na ang date nyo Jollibee. Di ba? Ang date nyo SM. Kasi kami dati, nung girlfriend ko, bago kami dati nagkaroon ng baby, 2016, kung tama pagkakaalala ko, 2017 ata, nakapag-date po kami ng 16 countries, 1 year. Imagine mo yung gano'n na date sa isang taon, 16 na countries na puntahan po namin. Okay, kaya kung maiisa-isa ko lang, naranasan ko na pong sa lasing na lasing ka, uminom ka ng red wine, pagising mo ng umaga, pag ano mo ng kortina, nakikita mo yung Eiffel Tower. Imagine mo gano'n na lifestyle. Nakapunta na po ako ng yearly sa Las Vegas. Nakita ko na si Stephen Curry, Kobe Bryant, LeBron James. Nakita ko na po sila maglaro ng NBA mismo. Sa loob mismo ng NBA. Kaya, sabi mo nga, sino mag-aakala na uupo ka lang dyan? Ganyan na buhay nag-aantay sa'yo. Na takot ako sa heights, nakapag-skydive po ako sa Las Vegas. Halos lahat ng hotel na pinaka-high-end na hotel sa UAE, nakapag-stay po kami sa Dubai. Ang dami kong iisa-isahin ko sa room. Ang dami. Hindi mo na alam kung paano ko ikukwento sa inyo isa-isa. Hindi lang po ako nakakapag-travel, kung hindi, nanglilibre din po ako. Dati may mga pinapunta ako sa Boracay na nasa lagpas na mga 100 na tao, on tour ng ibang bansa. Imagine mo yung parang dating ikaw mismo, kasi first travel ko po Hong Kong. Pagpunta ko ng Hong Kong, sobra pong hirap bumili pag hindi ka sanay sa Hong Kong dollar. Yung uhaw na uhaw ka na, bibili ako tubig, okay, $10 yung tubig. Pag compute mo, ay 100 pesos, hindi na pala ako inuuhaw. Pero yung mga ganun na nangyayari, pero dumating sa point na sabi ko, darating ang time pag mapupunta ko ng ibang bansa, gusto ko hindi na po ako nagtitipid. And true enough, nung nasa UK po kami, nag-shopping kami sa London, tumigil kami mag-shopping kasi hindi na po namin mabuhat yung mga pinamili po namin. Imagine mo, yung buhay dati na lagi ka lang nag-window shopping. Sinong nakaranas, naglalakad sa mall, uy, gusto ko yun, mag-iipon ako. Paglakad mo ulit, uy, malapit na. Paglakad mo ulit, uy, konti na lang. Paglakad mo ulit, uy, wala na. Di ba? Sinong magulang na minsan yung anak mo, anak, hindi yan bagay sa'yo, pero wala ka lang palang pambili. Diba? Ano ang point ko na, I'm just not you. Dati, ang big time sa akin, makakain sa 7-Eleven. Pag nakakain ako dyan ng rice meal na 2, ang yaman ko na. Kasi pag walang pera, itlog lang, tapos maraming tubig, solve ka na. Imagine yung, hindi mo masasabi ang sitwasyon mo ngayon, hindi mo alam 2 years, 3 years from now, anong buhay ang nag-aantay sa'yo. Kasi ang dami ditong biglang kumita ng sobrang laki in a short span of time. Okay, next. Ito din po, nakabili din po ako ng mga properties. May condo po ako dito. Yung bahay po namin natubos ko, napagawa ko. Ang laki po ng gastos sa bahay. Ito po yung pinaka-latest ko po na napagawa na building. Medyo malaki-laki po talaga din ang mga 2 sports car na mabibili mo po sa halaga ng building na yan. Na at least, I'm thankful kasi tapos na. Kasi ang gastos ko po dyan, umaabot ako 7 figures a month. Gastos ko pa lang, buwan-buwan, sa pagpapatayo ng building na yan. And sabi ko, minsan pag dumadaan ako dyan, alam mo, napapalingon ka na, akin pala yan. Minsan may ganun palang moment sa life na hindi mo, parang hindi pa nagsisink in sa'yo na may pati, actually itong sitwasyon ko to minsan, parang grabe layo na pala nang narating ko. Naalala ko dati kung paano ako nagtitipid, paano ako nagko-commute papunta dito, and right now, ito na sitwasyon ko. Kaya, ang sarap mangarap. Ang sarap ng maniwala ka sa sarili mo kasi hindi mo alam kung saan kanyang dadalhin. Yes! Diba, imagine dati, pangarap ko, pambayad ng computer, pang-inom, hanggang pambili ng sapatos, hanggang pambili ng mga gamit, pambili ng kotse, and ngayon, properties na po ang mga binibili ko. And hopefully baka this month, makapag-start na rin po ako ng resort. Kasi may papatayo po akong resort. Kasi nga, tapos na po yung gastos ko dito. Kaya naghahanap naman ulit ako ng panibagong gagastusan. Kaya hindi po nauubos ang problema. Clear? Yes! Okay, next po natin. Ito naman po, na-feature po ako sa kada umaga. May message po nila ako na parang,
kung gusto ko daw magpa-interview sa kanila, that time nandito na rin naman sa Manila, pinagbigyan ko sila, at hindi lang isang beses, kundi 2 beses na na-interview po ako dyan. Kaya ko lang po ito kinakwento sa inyo kasi pangarap ko lang po na mapanood sa TV. Pangarap ko lang po yan, makita niyo sila Pia Guanyo, ito hindi ko na maalala, ito hindi ko to kilalang isa, pero ito kilala ko to, hindi ko lang maalala, at Diana Meneses, yan parang sa Itbulaga din siya dati, yan, kumbaga nakikita ko lang sila sa TV, para interviewin ka, ang sarap lang sa pakiramdam din, na parang may isang ordinaryong tao na taga Bicol na biglang nai-interview na sa mga ganito. Next, ito naman po is Rated Corina. Ito na-interview po ako dito nung pandemic days, I think 2021 that time. Tinext po nila ako kung gusto ko daw pa-interview, sabi ko, actually matagal na ako noon pa, siguro mga 10 years ago gusto na ako interview before ni Chingy. Kaya lang dati parang ayoko parang naiiya ako pag sa mainstream media, kaya lang right now sabi ko sige na nga, kaya ito ang daming nagamit po namin ito sa boosting, ng sobra-sobra po talaga itong Rated Corina. And next, ito din po, nagkaroon din po ako ng pelikula. Oo. I-research nyo, makita nyo pa po yan sa YouTube, upline, downline. Kasama ko po dyan si Snooki Serna, kung inabutan nyo pa po yun. Si Matt Evans, yung niya, Pedro Pinduco ba si Matt Evans? Yan, nakasama ko po dyan sa pelikulang yan. Kasi gusto ko nga rin po, sino bang ayaw maging artista? Di ba? Gusto ko rin maging artista. Kaya lang hindi naman po talaga ganun kagaling talent ko. Pero naisama ako dyan kasi isa po ako sa producer. Ibig sabihin, isa ko sa nagbayad. Alam nga naman hindi ko pa sama sarili ko. Ako na magbabayad, di sinama ko. Kaya naging artista ako, di ba? Iba pag may pera madali Di ba? Kaya para sa akin, ang dami niyong pwedeng gawin sa buhay niyo pag you have the money. Na at least na-feel ko lang isang beses pero ayoko nang ulitin. Ang hirap maging artista. Di ba? Ang tagal ng shoot, buong maghapon hanggang umaga. Kaya mag-aantay talaga kayo. Okay, ito, pinalabas po ito sa buong Pilipinas, sa lahat ng sinihan sa buong Pilipinas. Pinalabas to, tapos sa TV, sa HBO. Tama ba sa HBO, pinalabas din po itong upline downline. Okay, next. Ito naman po, naging vlogger din po ako, naging influencer na I just started trip lang. Trip lang, wala lang magawa. Sabi ko, gusto ko lang mag-vlog. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, kung ano yung foundation nyo, kahit saan ka ilagay, magiging successful ka. Since ang foundation ko is naayos ko ng mabuti, alam ko kung anong dapat mong gawin, alam ko kung anong dapat sacrifice na dapat mong gawin, kaya kahit saan mo ako ilagay, nag-e-excel ako kasi inuulit ko lang naman yung ginagawa ko. Kasi hindi po madali yung maging silver button sa YouTube. Gapang po, hindi po ganun kadali gumawa ng content at mapili ka ng mga tao na maging silver button, hindi siya ganun kadali. Sa Facebook din, right now, meron na po ako 1 million subscriber. Kaya, ang pinaka-bottom line dito, kung tsatsagain mo lang, at ang importante, alam niyo po ba nangyari sa akin? Kwento ko sa inyo, 2005, kailan ba nag-declare? 2003, nag-declare po ako, December. Nag-join ako sa networking, October of 2003. Hindi pa to yung aim. Nung nag-join po ako dito, nag-join ako October 2003, sabi ko December magkakakotse ako. Dineclare ko sa mga kaibigan ko para December magkakakotse ako. Good news, hindi po ako nagkakotse. Sabi ko 2004 December, sigurado na magkakakotse ako. Good news, hindi pa rin po ako nagkaroon ng kotse. Sabi ko, sigurado na to. 2005, December, magkakakotse na ako. Nakadalawang declaration na ako. Hindi ako papayag na matatatluhan pa ako. Good news, 2005 of December, hindi pa rin po ako nagkaroon ng kotse. Sabi ko, sigurado na ako. 2006, December, magkakakotse na ako. Kahiyaan na to pagkalalaki na pinag-uusapan dito. Dineclare ko na sa lahat ng paulit-ulit, hindi ako papayag na 2006, hindi ako magkakaroon ng kotse. Good news, hindi pa rin po ako nagkaroon ng kotse. Nagkaroon po ako ng kotse 2007 ng July. Doon po ako nagkaroon ng kotse.
Kung tama pandemic days, yung dineclare ni Duterte, ni President Duterte na merong lockdown, naghanap ko ng pagkakabalahan. Sabi ko, goal ko, maging silver button ako sa YouTube. Nag-declare ako 2020. Sabi ko, December of 2020, magkakaroon ako ng silver button. Magkakaroon ako ng 100,000 subscriber. Good news. Hindi ako nagkaroon. Sabi ko, sigurado na yan, 2021, December, magkakaroon ako ng 100,000 subscriber. Hindi pa ako tumutodo dito. Itotodo ko dito. Good news. Hindi po ako nagkaroon ng 100,000 subscriber. Sabi ko, sigurado na to, 2020. Itotodo ko ng sobra-sobra lahat ng pinakasipag, lahat ng pinakagaling, lahat ng pinakatalent, lahat ng pwede kong pag-aralan, pinag-aralan ko lahat para magkaroon ako ng silver button. Good news. Hindi po ako nagkaroon. Nagkaroon po ako 2023, January, bago ako mag-birthday, naging silver button na. Now, ano point ko? Tanungin niyo ako bakit ako nagtuloy. Hindi man ako nagka-kotse, nagbago naman ugali ko. Wala man akong kotse, nagka-downline naman ako. Dati, ang downline ko, yung nire-recruit ko, dumating ang araw, hindi ko nakilala, nagiging downline ko. Kasi yung downline ko marunong na mag-recruit. Ang pinaka nakakatawa, yung pagbukas mo ng DTC mo, may mga downline ka na hindi mo man lang na-meet sila. Hindi ko tiningnan na wala pa akong kotse. Ang tiningnan ko, may nagbabago sa network ko, may nagbabago sa buhay ko, may nagbabago sa nangyayari sa akin. Bakit ko ito tinuloy? Hindi man ako umabot ng 100,000 subscriber noong December, umabot naman akong 30,000. Eh sabi ko, napakadali. Ulitin ko yung ginawa ko lahat ng 2020. Yung 30,000, madoble lang, 60 na. Hindi man naging 100,000, pero umabot na ako dito ng mga 50. Umabot na ako ng mga 80 hanggang 100. Kaibigan, baka kaya hindi mo lang nakakuha yung gusto mo. Sinusubukan ka lang ng nasa taas, ang bilis mo nang umayaw. Tinitesting ka lang, tinatanggalan muna sa yung mga dapat tanggalin kasi tinitingnan kung tutuloy ka ba, nadala ka agad. I'm just like you, nabibigo, napapagod, nahihirapan. Siguro kung meron ng pagkakaiba sa inyo, hindi ko lang tinatantanan yung gusto ko hanggang hindi ko nakukuha. Kasi sabi nga na nasa taas pa, nabibigay sa'yo, yung bilis mo mag-quit. Nahirapan ka lang ng konti, quit ka na. Ang nag-quit, downline mo, ba't pati ikaw nadamay? Diba? Ang bottom line para sa akin, ang sarap ng buhay na nag-aantay sa inyo. Kung alam nyo lang na you will have your own story. Kaya dito ko ito tatapusin next. Ngayon, ito yung pinaka-meron sa akin. Pinupuntahan nyo pa future nyo? Yes! Ano mabuhay nyo? May sariling bahay? Yes! Kasama mo na pamilya mo? Yung anak mo sinasabihan ka na, Ma, Pa, I'm so proud of you. Nabi-visualize mo ba yung future mo? Ikaw na nagte-text sa may mga utang ka? Nasaan kayo? Babayaran ko na kayo. Nabi-visualize mo man lang ba na dumadami ang hubs mo? Nabi-visualize mo man lang ba na ganito lang, pa-training mo to? Kasi ako, pag napapagod at gusto ko na mag-quit, pumupunta na ako sa future ko eh. Pinupuntahan ko lang yung may kotse na ako. Alam mo ba, hindi ko ito makalimutan. Nung taon na nag-declare ako ng pinakasagad na gusto ko magkakotse, ito yung panahon na pinaka-nag-visualize ako. Ang ginawa ko nang pumasok ako ng kwarto ko, umupo ako, pag-upo ko, pumikit ako, tapos in-imagine ko nasa kotse na ako. Yung kotse, inawakan ko yung manibela, drinide ko siya, palabas ng subdivision, inikot-ikot ko, tapos tiningin ko yung mga taong negative sa akin. Habang dinadrive ko yung kotse, naka-window down,
yung mga tao na negative sa akin, kitang-kita ko yung mga mukha nila na habang tinitingnan nila, may kotse na siya. Nakikita ko sarili ko na habang nagdadrive, tumigil ako sa ATM machine. Nag-withdraw ako kasi kinuha ko lahat ng commission ko. Kita ko yun. Hanggang pag-uwi ko ng bahay, alam mo yung hindi ko lang sinabi, hindi ko lang naramdaman, kung hindi talagang kitang-kita ko yung amoy, kitang-kita ko yung kotse ko, yung kulay ng kotse ko, yung taong itsura ng mga tao, lahat kita ko. Kasi kung ganun po tayo, di ba sabi, as and you shall receive. Kaibigan ba, kaya puro kamalasan ang ginagawa mo kasi yun ang nabivisualize mo palagi. Mas nabivisualize mo yung ayaw mo na mangyari sa'yo kaysa yung gusto mo na mangyari sa'yo. Kaya ako, that time, pag napapagod, parang gusto ko na mag-quit, aalalahanin ko yung aakit ako ng stage. Kakamayan ko yung mga may-ari. At habang kinakamay ko, sinasabihan ng congratulations, up one ka, congratulations, Hall of Fame ka, congratulations. Kitang-kita ko yun. Kaya, sa totoo lang, pag tinanong mo ang mga tao na naging successful, anong pakiramdam, honestly, hindi na nila minsan alam ang isasagot. Bakit? Paulit-ulit na nilang pinuntahan. Paulit-ulit na lang pinuntahan yung gusto nila at nakikita nila yung... Kasi hindi yun magtutuloy kung hindi nila nakikita to. Kaibigan, kaya nagdududa ka na sa sarili mo kasi hindi mo na nakikita kung saan ka papunta. Baga para sa akin, kaya mo yan. May reason bakit ka nandito ngayon. May reason bakit sa pwedeng pinilit ka, napilitan ka, o hindi mo alam paano ka dinala ng paa mo papunta dito. May purpose lahat, walang aksidente. Yes. May kwento ka na dapat maririnig namin pagdating ng oras. Gusto namin na marinig sa'yo kung ano ang pinagdaan